Noong araw na pumasok ako sa palasyo, sinabi ng manggagamot na may 3 buwan na lang akong mabubuhay. Hindi ko mapigilang mapagnilay-nilay. Hindi na kailangang ibalik ni na tatay at nanay ang dote. Makaisang ingranding lamon pa ako sa palasyo bago ako matsugi. Sabi nila, ang mahal na Haring Cixyaobei ay isang malupit na pumaslang ng milyon-milyon. Dead ma lang. Tutal, mauuna naman akong mamatay kaysa sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na hinarap ko ang emperador. Ang ibang mga konsorte ay nakaluhod sa sahig at nanginginig sa takot. Habang ako naman, nakatitig lang sa kristal na paa ng baboy na hawak ng hari. Napapalunok na lang ako sa sarap. Mahal na hari, kung hindi niyo po iyan kakainin, pwede bang sa akin na lang? Biglang tumahimik ang buong paligid. Dahan-dahang lumapit sa akin si Cixyaobei habang bitbit ang kanyang espada na may bakas pa ng sariwang dugo. Umiti siya ng nakakanginig ng laman. Pinunasan ko ang laway sa gilid ng labi ko. At seryosong nagtanong, bago ang lahat, pwede bang makakagat muna ng 2 mainit-init pa? Ang knuya sa tabi ko ay napahagulgol na sa sobrang takot. Para bang nakikita na niya akong nakabulagta sa sahig. Sa isang kalunos-lunos na kalagayan. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang pagkilos ni Cixyaobei. Sa buong buhay niya, marami na siguro siyang nategi. Nakakita na siya ng mga nagmamakaawa, ang mga nagmumura sa kanya, at pati na rin ang mga naiiyak sa salawal dahil sa takot. Pero ngayon lang siya nakakita ng taong may espada na sali. Pero ang ulam pa rin ang pinupuna kung masarap o hindi. Nanliit ang kanyang mga mata. Bahagyang itinuon ang espada pasulong. Nakamalas ng konti sa balat ko. Nagtatanong ako sa iyo. Hindi ka ba natatakot na kitilin ko ang buhay mo? Ang malamig na dulo ng espada ay nakatapat na mismo sa lalamunan ko. Sa sandaling iyon, isang lamig ang gumapang sa aking balat. Tumatagos hanggang sa aking mga buto. Nakurap-kurap ako ng 2 beses. Pero hindi ko mapigilang mapatingin sa lampas ng kanyang balikat. At muling napako ang tingin sa paa ng baboy na dahan-dahang lumalamig. Habang nakatingin sa pagkaing iyon, napahampas na lang ako sa hita ko sa sobrang panghihinayang. Naku po, lalamig na talaga yan. Kapag lumamig na, hindi na malambot at malagkit ang balat niyan. Hindi na masarap kainin. Dahan-dahan kong itinulak palayo ang espada. At may halong pandidiring sinabi, napakadumi ng espadang ito. Kapag nadumihan ang damit ko, kailangan pa itong labhan. Masyado nang abala ang labandera dito sa palasyo araw-araw. Biglang nagkaroon ng singhap ng gulat mula sa paligid. Narinig ko ang punong bating sa tabi ko. Si Sugonggong. Ang tunog ng kanyang paghinga ay kasing lakas na ng isang blower. Tulalang-tulala si Cixyaobei. Talagang napatulala siya. Ang kanyang mga mata na dati puno ng galit ay kinakitaan ng bahagyang pagkalito. Tila nag-iisip siya kung may sayad ba ako sa utak. Sinamantala ko ang pagkakataon. Lumampas ako sa kanya at dumiretso agad sa hapagkainan. Sinunggaban ko ang kristal na paa ng baboy at kumagat ng napakalaki. Sa sandaling iyon, ang malambot na balat ng karne at ang malinamnam na sarsa ay sumabog sa loob ng aking bibig. Muntik na akong maiyak sa sobrang sarap. Hindi nga ako niloko ng manggagamot. Mabuhay man tayo sa mundong ito. Hindi ba't pagkain at inumin lang naman ang mahalaga? Ang sarap talaga. Nag-thumbs up ako habang puno pa ang bibig. Mahal na hari, ang galing na kusinero nyo. Gantimpalaan niyo siya mamaya. Lumingon si Cixyaobei. Tiningnan niya akong punong-puno ng sebo ang bibig. At bigla siyang tumawa. Hindi ito yung nakakatakot na tawa na parang kontrabida. Sa halip, parang mas natawa pa siya sa inis. Ayos na ayos ah. Ibinagsak niya ang espada sa sahig ng may kalabog at itinuro ako. Dahil mukhang gustong-gusto mong kumain. Ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng pagkain sa mesang ito. Bibigyan kita ng titulo. Tatawagin kitang busog na isda. Mahal na hari, bakit parang pangalan ng isang taong walang alam gawin kundi kumain ang titulong iyan? Ha ha ha. Walang ginawa kundi tumawa ng tumawa. Pero wala na rin namang pakialam. Tutal, may 3 buwan lang naman akong probation period. Kahit ano pang itawag nyo, ayos lang. Salamat sa inyong kagandahang loob, mahal na hari. Pwede po bang humingi pa ng isang mangkok ng kanin? Medyo maalat po kasi itong kristal na paa ng baboy. Biglang humarurot palayo si Cixyaobei. Umalis siya nang hindi man lang lumingon. Nang makapasok na ako sa palasyo, doon ko lang nalaman na hindi rin pala ganoon kadali ang buhay bilang si busog na isda. Kahit hindi ako pinatay ng butya na si Cixyaobei. Ang mga babae naman sa likod ng palasyo ay hindi basta-basta. Sa ngayon, bakante pa ang harem. Wala pang gaanong opisyal na mga konsorte. Pero ang mga dating konsorte na hindi pa napapaalis, at ang kanilang mga espiya, bawat isa sa kanila ay sadyang mapanganib at tuso. Ang tinitirhan kong gusali ay ang astana ng Cixin. Ang ganda pakinggan ng pangalan, parang napaka-elegante. Pero sa totoo lang, imbakan lang ito ng kahoy na ginawang kwarto. Pero wala akong pakialam. Basta malapit lang sa imperial na kusina, sapat na. Isang tanghali noon, nakahiga ako sa tumba-tumba habang nagbibilad sa araw. Hinihintay ang aking tanghalian.
Isang hindi pamilyar na katulong ang pumasok na may dalang tray. May nakapaskil sa mukha niya na pilit at peking ngiti. Mahal na konsorte, ito po ay espesyal na nilagang blood swallow galing sa imperial na kusina. Para po ito sa inyong kalusugan at kagandahan. Biglang kuminang ang mga mata ko. Napakasarap na pagkain ito ah. Dati sa bahay. Tuwing bagong taon lang ako nakakatikim nito. Nang walang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang mangkok para inumin ito. Nang itatapat ko na sa bibig ko. Naamoy ko ang bahagyang amoy ng mapait na almond. Certified matakaw ako. Kaya napakasensitibo ko pagdating sa amoy. Hindi ganito ang amoy ng tunay na bird's nest. Naalala ko ang mga nabasa ko sa mga nobela. Hindi kaya ito ang tanyag na gamot para hindi magkaanak? O baka naman ay lason gaya ng crane red. Napatigil ako sa pagkilos. Umiwas ng tingin ang katulong. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay sa kaba. Mahal na konsorte. Bakit hindi niyo po iniinom? Mag-aamoy lansa po iyan kapag lumamig. Tiningnan ko ang malinaw at kuminang na blood swallow. At nag-isip-isip ako. May malubha akong sakit sa ngayon. May 3 buwan na lang akong natitira sa mundo. Malapit na akong mawala. Ano namang pakialam ko kung hindi na ako magkakaanak. Saka isa pa, napakataas na kalidad nitong blood swallow na ito ah. Sayang naman ang grasya kung itatapon lang. Bilang pagsunod sa prinsipyo na huwag magsayang. Dahil bawat butil ay pinaghirapan. Naglakas loob na ako. Initaas ko ang mangkok at mabilis na nilago. Sa ilang lunok lang, ubos agad. Parang lalabas na ang mga mata ng katulong sa gulat. Siguro ngayon lang siya nakakita ng biktima na ganito kabilis makiisa. Dinilaan ko ang labi ko at nagbigay ng komento. Siksik sa sangkap ang pagkakagawa. Medyo mapait nga lang ang huling lasa. Sa susunod, sabihin mo sa imperial na kusina na dagdagan ang asukal. Para matakpan ang pait na iyon. Sa sobrang takot ng katulong, hindi na niya nakuha ang tray. Patakbo siyang umalis habang natatalisod-talisod pa. Napadighay ako sa buso. Handa na sana akong matulog ulit. Nang bigla kong naramdaman na may nakatitig sa akin mula sa labas ng bintana. Paglingon ko, nakita ko si Xiao Bei na nakatayo sa ilalim ng bintana. Nakadamit siya ng itim na may gintong burda. At ang itsura niya ay mas malala pa. Kaysa noong nasa bulwagan tayo. Biglang lumitaw ang ilang mga lihim na bantay at sabay-sabay na lumuhod. Mahal na hari, patawad po. Ipapatawag po namin agad ang matandang manggagamot. Biglang sinipa ni Xiao Bei ang bintana ng malakas. At mabilis na pumasok sa loob. Bigla niyang hinawakan ang baba ko. Sa sobrang higpit, parang madudurog ang mga buto ko. Shen Xiaoyu, baboy ka ba? Iyon ay, hindi mo ba naamoy yon? Napilitan akong tumingala, at tumitig sa kanyang mga matang namumula. Kumurap-kurap ako na parang walang malay. Naamoy ko naman po. Naamoy mo pala, bakit ininom mo pa? Sigaw ni Xiao Bei. Sa sobrang lakas ay naugong ang tenga ko. Pero di kalidad na ibon yon, mahal na hari. Daan-daang pilak ang halaga ng bawat mangkok noon. Napighay ako bigla. At lumabas ang amoy ng almendras. At saka, ang mga walang buhay na lang ang hindi kakain. Sayang naman kung hindi kakainin. Tutunaw na rin naman ang mga araw ko sa mundo. Kahit isang subo lang, sulit na. Biglang nanigas ang kamay ni Xiao Bei. Ang kanyang matinding galit, ay parang suntok na tumama sa bulak. Bigla itong naglaho. Binitawan niya ako. At tiningnan ako ng maihalong pagkalito. Ikaw, baliw na babae. Mabilis na dumating ang matandang manggagamot. Pinainom niya ako ng isang balding pait na pampasuka. Suka ako ng suka hanggang sa parang babaliktad ang mundo ko. Habang sumusuka, nanghihinayang pa rin ako sa mangkok ng pugad ng ibon. Nakaupo lang si Xiao Bei sa tabi at pinapanood ako. Pagkatapos kong sumuka, at habang nakahiga ako sa kama sa sobrang pagod, binigyan niya ako ng isang basong maligamam na tubig. Dito sa palasyo, maraming gustong kumuha ng ulo ko. Pero ikaw ang kauna-unahan. Nanangahas gumawa nito sa harap ko. Nagmumug ako. At nang hihinang sumagot, sobra naman po ang papuri nyo, mahal na hari. Basta libre. Diretso agad sa tiyan. Iyan po ang moto ng buhay ko. Tumingin sa akin si Xiao Bei. At sa kanyang mga matang laging madilim, ay biglang may sumilip na bahagyang ngiti. Shen Xiaoyu, ang buhay mo ay pag-aari ko. Hanggat hindi kita pinapaalis, pati si kamatayan ay hindi ka pwedeng kunin. Napairap na lang ako. Sa isip ko, mas mahirap ka pang pagsilbihan kaysa kay kamatayan. Mula noong gabing iyon, naging kakaiba ang pakikitungo ni Xiao Bei sa akin. Hindi na siya laging nananakot na papatayin ako. Sa halip, madalas na siyang pumupunta rito sa luma kong silid. Wala naman siyang ibang ginagawa, kundi ang maupo sa tabi at magbasa ng mga dokumento. O kaya naman ay titigan akong kumain. May rason ako para maghinala na ginagawa niya akong pampagana sa pagkain. Isang gabi, sa kalagitnaan ng tulog, nagising ako dahil sa gutom. Sabi kasi ng manggagamot ay mahina ang tiyan ko. Kaya lugaw lang ang pinakain sa akin noong hapunan. Paano naman yun, ubra? Konting oras na lang ang itatagal ko sa mundong ito. Ayaw ko namang maging multo na kumakalam ang tiyan.
Kabisado ko na ang daan papunta sa imperial na kusina. At nagnakaw ako ng kalahating pakwan na malamig. Habang pabalik na ako sa silid para kainin ito, napadaan ako sa tulugan ng hari. May narinig na ingay mula sa loob. Tunog ng mga nababasag na gamit. Layas, lahat kayo, lumaya sa harap ng haring ito. Ang galit na boses ni Xiao Bei ay sadyang napakalakas at nakakanginig. Sinundan ito ng ilang mga bating na mabilis na nagtatakbuhan at gumagapang palabas. Puro sugat at pasa ang kanilang mga noo. Habang yakap ang pakwan, tumigil ako sa harap ng pinto ng isang segundo. Papasok ba ako para tignan? O magkukunwaring walang narinig? Pero kung itong butya na ito ay mamatay sa sobrang galit, paano na ang aking pangmatagalang meal ticket? Pag-isip ko, napabuntong hininga na lang ako. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Ang silid tulugan ay parang dinaanan ng bagyo. Puno ng mga basag na porselana sa sahig. Si Xiao Bei ay nakaupo sa kanyang tronong kama. Mahigpit na nakahawak sa kanyang buhok gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Inaatake na naman siya ng kanyang sakit. Ang matinding sakit ng ulo na tila nanunuot sa buto, na nagpapawala sa kanya ng katinuan. Naramdaman niyang may lumalapit. Bigla niyang iniangat ang kanyang ulo. Mapula ang kanyang mga mata. Parang isang mailap na hayop na nasasadsad sa pader. Hindi ko siya pinansin. Kalmado lang akong umiwas sa mga basag na piraso sa sahig. At lumapit sa tabi ng kama. Basang-basa siya ng pawis. Ang malamig na pawis ay umaagos mula sa kanyang sentido. Dahilan upang magmukhang hapo at miserable ang kanyang gwapong mukha. Bigla akong dumampot ng isang pirasong telang dilaw na pang-imperial mula sa sahig. At idinikit iyon ng direkta sa kanyang mukha. Pagkatapos ay basta-basta ko itong ipinunas. Magpunas ka nga, puro ka na pawis. Hindi ka ba nadidiri sa lagkit? Natigilan ang buong pagkatao ni Xiao Bei. Sakto namang nakita ni Sugonggong ang tagpong ito pagkapasok niya. Muntik na siyang himatayin sa takot. Kaya agad siyang napaluhod. Mahal na konsorte, yan po ay ang kapa ng mahal na hari. Tinignan ko ang telang hawak ko. May borda nga itong gintong dragon. Maganda naman ang kalidad nito. Mabilis sumipsip ng tubig. Nagbigay pa ako ng komento. At basta ko na lang itinapon sa tabi. Tinitigan ako ng maigi ni Xiao Bei. Hindi pa nawawala ang galit sa kanyang mga mata. Pero mas nangingibabaw ang labis na pagkabigla. Siguro ay hindi niya maisip kung bakit sa mundong ito ay may taong gagawing basahan ang kapa ng dragon. Ikaw. Magagalit na sana siya. Nang itaas ko ang hawak kong kutsara. Kumuha ako ng pinakagitna at mapulang bahagi. Ang matamis na laman ng pakwan. At mabilis na isinaksak sa kanyang bibig. Tumahimik ka na nga. Ang ingay mo, sumasakit ang ulo ko. Nakasimangot ako. At maihalong inis na nagsalita. Kumain ka ng matamis para mabawasan ang init ng ulo mo. Ang malamig na pakwan sa kanyang bibig. At ang matamis na katas nito ay humaplos sa kanyang dila. Napatulala si Xiao Bei dahil sa isang kutsara ng pakwan. Nakatitig lang siya habang ninunguya ang pakwan. Unti-unting naglalaho ang kanyang galit. Napalitan ito ng isang uri ng pagkalito at pagkatulala. Gusto mo pa? Kumuha uli ako ng isa pang kutsara. Matamis itong pakwan na ito. Hindi kita niloloko. Hindi sumagot si Xiao Bei. Parang robot lang siyang bumuka ng bibig. Hinahayaan akong subuan siya. Kaya ayon, pa isa-isang subo. Naubos ko ang kalahating pakwan sa pagpapakain sa kanya. Pagkatapos ng huling subo, nagpakawala siya ng isang mahabang buntong hininga. Ang kanyang matinding panggagalaiti ay tila milagrong kumalma na. Masakit pa ba? Tinitigan ko siya. Umiling lang siya. Ang tingin niya ay napako sa akin. Tila ba may sinusuri siya sa akin? Shen Xiaoyu, hindi ka ba natatakot sa akin? Humikab ako ng malakas. Bakit naman ako matatakot? Ano yun, kakagatin mo ba ako? Matulog na nga tayo. Hating gabi na pero nambubulahaw ka pa. Paano pa ako tatangkad nito kung kulang sa tulog? Naupo ako sa tabi ng kama niya. Para lang akong nagpapatulog ng batang makulit. Tinapik-tapik ko ang likod niya. Tulog na, tulog na. Sa ilalim ng tulay sa tapat ng pinto. May mga patong lumalangoy. Siguro sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakarinig ng kantang pambata na ganito kapangit ang boses. Pero hindi naman niya ako pinalayas. Nang gabing iyon, ang kinatatakutang halimao sa mga kwento, ang malupit na haring laging puyat, ay biglang humawak sa lailayan ng manggas ko. Inamoy niya ang banayad na bango ng tinapay sa katawan ko. At sa wakas ay nakatulog na nga siya. Humihilik pa nga siya ng mahina. Nang makita kong tulog na siya, hindi ko na rin mapigilan ang antok ko. Bumigat ang mga talukap ng mata ko. At nakatulog na rin ako sa tabi ng kama ng hari. Kinabukasan nang magising ako. Nagulat ako dahil nasa gitna na pala ako ng kama ng hari. Si Xiao Bei naman ay nakaalis na para sa pulong sa palasyo. Hinawakan ko ang matigas na higaan sa ilalim ko. Talagang nadismaya ako. Ang tigas ng kama, -1 star ang rating nito. Sasabihan ko siya mamaya na dagdagan ng 2 pang kutson. Nakita ko si Sugonggong na nakatayo sa tabi. Nakatingin sa akin na parang kinikilig na ewan.
Mahal na konsorte, nag-iwan ng utos ang mahal na hari bago siya umalis. Hayaan daw kayong matulog ng mas matagal. At nagpahanda rin siya ng kristal na paa ng baboy para sa almusal. Bigla akong napabalikwas mula sa kama. Sino pa ang gustong matulog kung ganyan? Ilabas na ang pagkain. Mula nang makatulog ako sa kama ng hari ng isang gabi, nagbago na ang ihip ng hangin sa buong palasyo. Ang mga tauhan sa palasyo na dati ay minamaliit ako. Ngayon, kulang na lang ay ibaon nila ang mga ulo nila sa lupa kapag nakikita ako. Sabi-sabi ng lahat, isa raw akong engkantada ng Soro na nagkatawang tao. At narito raw ako para siksipin ang swerte at lakas ng mahal na hari. Sipsip niyo mukha niyo, lakas ng hari ka diyan. Ang totoo, nilalamon ko lang ang lahat ng pagkain sa kusina niya. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating na ang pangangaso sa Taglagas. Bilang kaisa-isang paboritong konsorte sa palasyo ngayon, pinilit ako ni Xiao Bei na sumama sa kanya. Ayoko talagang sumama. Nakakangalay kaya sumakay sa kabayo. Naabala pa ang oras ko sa pagkain ng sitsilya. Pero sabi ni Xiao Bei, mayroong inihaw na buong tupa sa lugar ng pangangaso. Nagi ako. Sa lugar ng pangangaso, ang mga watawat ay kumakaway sa hangin. Suot ni Xiao Bei ang kanyang makisig na kasuotan. Nakasakay sa isang matikas na kabayo. Sa sobrang gwapo niya, nakakalambot ng tuhod. Habang ako naman, nasa loob lang ng karwahe. Hawak-hawak ang isang plato ng ubas at masayang kumakain. Eksakto sa sandaling iyon, may masamang nangyari. Isang grupo ng mga nakaitim na mamamatay tao ang biglang sumulpot kung saan. May hawak silang matatalim na sandata, at diretsong sumugod sa karwahe ng hari. Protektahan ang mahal na hari. Sa isang iglap, naging magulo ang buong paligid. Napakabilis ng reaksyon ni Xiao Bei. Hinugot niya ang kanyang espada para lumaban. Pero ang mga tauhan niya ay nagkawatak-watak. Pinalibutan siya ng ilang mga mamamatay tao. Nanunood lang ako mula sa bintana ng karwahe. Naisip ko, matindi rin pala ang skill ng haring ito sa pakikipaglaban. Isang saksak, isang tumba. Yakang-yakan niya, bigla. Isang palaso ang palihim na pinakawalan mula sa gilid. Diretsong papunta sa likuran ni Xiao Bei. Sa sandaling iyon, mabilis na gumana ang utak ko. Kapag tinamaan si Xiao Bei ng panang ito, tegi na siya. Ang inihaw kong buong tupa. Sino na ang magluluto para sa akin? Ang pangmatagalan kong meal ticket. Sino na ang magtutuloy? Saka isa pa, kung ililigtas ko siya, may tuturing ba itong accident sa trabaho? Pwede kaya akong humingi ng malaking pensyon para kina tatay at nanay? Tutal, malapit na rin naman akong mawala. Sayang naman kung hindi ko pagagamitin ang pagkakataong ito para magpa-impress. Mahal na hari, mag-ingat kayo. Sumigaw ako ng malakas. At nang hindi nag-iisip ay sumugod ako. Sa totoo lang, ang balak ko lang ay itulak siya. Pero masyado kong minaliit ang baga ng reflexes ko. Nadulas ang paa ko. Kaya katawan ko mismo ang sumalo sa panang iyon. Napatingin ako sa ibaba. Tumama ang pana sa braso ko. Ang pulang likido ay mabilis na umagos ng sagana. Mayroon akong isang problema. Nahihimatay ako kapag nakakakita ng pulang bagay. Habang nakatingin sa matingkad na pulang iyon, biglang nagdilim ang paningin ko. Sa pagkakataong ito, jackpot na ako. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, narinig ko ang nakakabasag pusing sigaw ni Xiao Bei. Shen Xiaoyu. Ang boses na iyon, parang huni ng ibong nagdadalamhati, na nagpakaba sa puso ko. Lagot na. Hindi kaya totoong na in love na sa akin ang baporistang ito. Gusto ko lang namang makakuha ng pabuya. Nang muli akong magising, nakabalik na ako sa pansamantalang palasyo. Pagdilat ng mga mata ko, nakita ko si Xiao Bei na nakaupo sa tabi ng kama. Magulo ang kanyang balbas, at namumula ang kanyang mga mata. Mukhang hindi siya natulog ng buong magdamag. Nang makitang gising na ako, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Nanginginig pa ang kanyang boses. Xiaoyu, gising ka na. Manggagamot, pumasok kayo rito. Inigalaw ko ang braso ko, at nalamang nabalot na ito na parang kakanin. Sa totoo lang, bukod sa medyo masakit, mukhang wala naman itong malalang pinsala. Pero sa hitsura ni Xiao Bei na parang namatayan ng magulang, hindi ko maiwasang makaramdam ng konting hiya. Mahal na hari, ang aking malaking perang ginto. Natigilan si Xiao Bei, at pagkatapos ay parang tutulo na ang kanyang mga luha. Nanginginig niyang hinawakan ang mukha ko. Anong oras na ba? At pera pa rin ang iniisip mo. Alam mo ba kung anong mayroon sa panang iyon? Alam mo ba, akala ko ay mawawala ka na sa akin. Mayroon. Sa sobrang gulat ko, bigla akong napabalikwas mula sa bingit ng kamatayan. Ano? Lason na pula o. Damo ng kamatayan. Pwede bang i-reimburse ang medical expenses? Bigla akong niyakap ni Xiao Bei pabalik sa kanyang dibdib. Ang higpit ng yakap niya na parang gusto akong isama sa loob ng kanyang buto. Ikaw na baliw ka. Bakit mo kailangang harangan ang pana para sa akin?
Ganyan ka ba talaga? Mahal mo ba ako? Ako, gusto ko sanang magpaliwanag. Ginawa ko lang yun para sa sahod ko. Pero pakiramdam ko, kapag nagsabi ako ng totoo ngayon, mabubugbog lang ako. Kaya naman bumuntong hininga na lang ako. At tinapik ang likod niya. Mahal na hari, aalis na rin naman ako. Ano ba naman yung sinalo ko ang pana para sa inyo? Wala lang yun. Ikaw naman. Maging mas alerto ka sa susunod. Huwag kang laging nagpapasilat sa iba. Hindi madaling panatilihin ang trono mong iyan. Biglang nanigas ang katawan ni Xiaobei. Tumingala siya. At naging pursigido ang kanyang mga mata. Hindi ka aalis. Hindi ka hahayaan ng haring ito na umalis. Kahit pagibain ko ang buong palasyo. Aagawin at babawiin kita. Tinitingnan ko ang mukha niyang parang kayang yanigin ang langit at lupa. Kinabahan ang puso ko. Lagot na. Lumalala na ang maling akala niya. Mula noong insidente ng pagsalo sa pana. Biglang tumaas ang estado ko sa puso ni Xiaobei. Mula sa pagiging isang nakatutuwang alaga. Naging tunay na pag-ibig na kailangang itaya ang buhay. Nagsimula siyang maging praning. Araw-araw niyang pinupuwersa ang mga manggagamot na tingnan ang pulso ko. 3 beses sa isang araw check ang pulso ko. Kaunting kibo lang, parang sasabog na siya sa galitsa. Mga hamak na manggagamot na ito. Kahit ang lason, hindi nila maalis ng malinis. Nagwawala si Xiaobei sa silid tulugan. Sinipa niya ang lalagyan ng gamot ng manggagamot. Kapag hindi ninyo napagaling ang mahal na konsorte, lahat kayo ay papatayin ko. Nakakaluhod ang lahat ng manggagamot sa sahig. Nanginginig sa takot. Sa totoo lang, matagal nang naghilom ang sugat ko. Ang sinasabing natitirang epekto ay kaunting pagkahilo lang. Nakahiga ako sa kama. Habang pinapanood si Xiaobei na nagwawala roon. Nararamdaman ko lang na sumasakit ang ulo ko sa inay. Kailan ba ito matatapos? Hindi ko na matiis. Tumalon ako mula sa kama. At nilapitan siya sabay batok sa kanya ng malakas. Pak! Ang tunog ng malutong na sampal ay umalinggaw sa buong palasyo. Tumahimik ang lahat. Parang malalaglag na ang mga mata ni Sugonggong sa gulat. Natulala si Xiaobei sa pagkakasampal. Hawak-hawak niya ang likod ng ulo niya. At tinitingnan ako nang hindi makapaniwala. Sinaktan mo ang haring ito. Anong problema, maikli lang ang buhay. Araw-araw ka na lang sumisigaw na papatay ka. Hindi ka ba napapagod, aalis na nga ako. Hindi naman ako nagmamadali. Bakit ikaw ang nagmamadali? Tulalang nakatingin sa akin si Xiaobei. Siguro ay wala pang nangahas na makipag-usap sa kanya ng ganoon. Lalong wala pang nangahas na saktan siya. Pero nang makita niya ang mukha kong namumula sa galit, bigla siyang umupo ng maayos. Parang isang batang nagtatampo na may timbang na 300 pounds. Nag-aalala lang naman ang haring ito sa iyo. Kung nag-aalala ka, hayaan mo akong kumain at matulog ng maayos. Hindi rin madali ang trabaho ng mga manggagamot. Ang tatanda na nila. Tapos tinatakot mo hanggang sa mapaihi sa salawan. Lesiu, magpakabait ka naman. Xiaobei, baka sa susunod na buhay maging baboy ka na walang gustong kumuha. Basang-basa si Xiaobei sa paninermon ko. Pero wala siyang bakas ng galit. Hinawakan niya ang kamay ko at yumuko. Mali ang haring ito. Gusto ko lang. Natatakot akong hindi ka mapatira sa tabi ko. Sa pagtingin ko sa hitsura niyang iyan, biglang lumambot ang puso ko nang di ko maipaliwanag. Sa totoo lang, ang butya na ito ay isa lang palang bata na kulang sa aruga. Lumaki siya sa malamig na palasyo. Para mabuhay, kailangan niyang maging malupit at matapang. Ngayong sa wakas ay nakatagpo na siya ng taong tapat sa kanya. Gagawin niya ang lahat, ibibigay pati ang kanyang puso. Sige na, sige na. Hanggat hindi pa ako umaalis. Sasamahan kita. Patayuin mo na ang matandang manggagamot. Mukhang kawawa naman siya. Agad na nagkumpas ng kamay si Xiaobei para palayasin ang manggagamot. Pagkatapos ay parang isang malaking golden retriever na nagpasuyo sa aking palad. Pinakamabait talaga si Xiaoyu. Habang tinitingnan ko siya, medyo nababahala ang puso ko. Paano kung pagkatapos ng 3 buwan ay mawala na talaga ako? Baka mas lalong mabaliw ang batang ito. Habang iniisip ko, lalo akong nairita. Bumibigat na rin ang aking mga talukap. Hindi nagtagal ay nakatulog na ako. Pero ang hindi ko inaasahan, ang mga sinabi ko tungkol sa malalang sakit habang nananaginip, ay narinig lahat ni Xiaobei na nagbabantay sa akin. Para iligtas ako sa aking sakit, nagpaskil siya ng anunsyo ng palasyo. Naghahanap ng mga tanyag na manggagamot sa buong mundo. Sa isang iglap, ang loob ng palasyo ay naging tipunan ng mga huwad na doktor at mga ermitanyong eksperto. Sari-saring kakatuwang pagsusuri ang lumalabas ng sunod-sunod. May isang mahiwagang manggagamot na mukhang kagalang-galang. Hinawakan ang pulso ko at kumunot ang noo sabay sabi. Mahal na konsorte, ang tibay ng iyong pulso ay parang tumatakbong kuneho. Hindi ito mukhang may sakit. Nagdilim ang mukha ni Xiaobei. Isang inutil na doktor, kalagkarin palabas at sibakin ang ulo. Ako, ang sumunod na mahiwagang manggagamot ay mautak. Natuto siya sa nangyari sa nauna sa kanya. Pagkatapos suriin ang pulso ko, agad siyang humagulgol ng malakas.
Mahal na konsorte, ito ay sumpa ng langit sa isang magandang binibini. Ang daloy ng iyong buhay ay paubos na. Mukhang wala na itong lunas. Sa sobrang galit ni Xiaobei ay muntik na siyang himatayin. Paluwasin niyo siya. Habang pinapanood ko si Xiaobei na tila tumanda sa isang gabi. Kahit medyo eksaherado. Pero totoo ngang mabilis siyang tumanda nitong mga nakaraang araw. Lalong bumibigat ang pakiramdam ko sa konsensya. Dapat ba akong makisama sa pag-arte? Halimbawa, umubo ng dugo o kung ano pa. Naku, pero ang lakas-lakas ng katawan ko. Ang sarap-sarap ng kain ko. Talagang wala akong mailabas na dugo. Gabi na. Yakap-yakap ako ni Xiaobei. Paos ang kanyang boses. Xiaoyu, pagmamay-ari ko ang buong mundo. Pero hindi ko mapigilan ang pag-alis ng iyong buhay. Habang umunguya ako ng paa ng baboy sa kamay ko, nagsalita ako ng hindi malinaw. Mahal na hari, wag na nating ipagamot ito. Ibigay mo na lang ang perang pambili ng gamot sa mga magulang ko. Para naman matahimik ang loob ko sa pag-alis. Tinakpan ni Xiaobei ang bibig ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nabalitaan ko na sa kanlurang rehiyon ay may mahiwagang gamot na tinatawag na damo ng pagbabalik loob. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin ito. Hanggat may katiting na pag-asa, hinding-hindi ako susuko. Sa pagkakita ko sa determinasyon sa kanyang mga mata, biglang hindi na masarap ang paa ng baboy na kinakain ko. Nagsimula akong magduda sa buhay ko. May sakit nga ba talaga ako? Kasi kung wala, bakit seryosong-seryoso silang lahat? Malapit na nga ba talaga akong mawala? At ako lang ang hindi nakakaalam. Ang mga ganitong pag-iisip ay hindi nagtagal ng ilang araw. Dahil dumating na ang pagbabago. Ang salarin na naging dahilan ng lahat ng pagkakamaling ito. Ang matandang manggagamot na nagsabing may malubha akong sakit ay nadakip na. Ang matandang ito ay matagal nang nagretiro sa kanyang bayan. Kinalagkad siya ng mga sikretong bantay ni Xiaobei mula sa kanyang higaan sa probinsya. Ipinosa siya at dinala rito sa kabisera. Sa loob ng bulwagan, ang kapaligiran ay masyadong mabigat, parang may ililibing. Nakaupo ng mataas si Xiaobei sa kanyang trono. Pinaglalaruan ang isang balisong sa kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay parang lalamo ng tao. Matandang hukluban. Ikaw ang nagsabing ang mahal na konsorte ay may malubhang sakit noon. Bakit hindi mo siya mapagaling? Nanginginig sa takot ang buong katawan ng matandang manggagamot. Nakaluhod siya sa sahig at paulit-ulit na itinatama ang noo sa lupa. Mahal na hari, patawad po. Mahal na hari, maawa po kayo. Ang abang aliping ito. Ang abang aliping ito ay napagbintangan lang, patawad po. Maling-mali po ito. Mumiti ng malamig si Xiaobei. Matandang hukluban. Mismo sa bibig mo nang galing ang tungkol sa sakit ni Xiaoyu. Na 3 buwan na lang ang itatagal niya. Ngayong malapit na ang itinakdang panahon. Kung hindi mo siya mapapagaling, lilipulin ko ang buong pamilya mo. Natulala sandali ang matandang manggagamot. Tumingala siya at tumingin sa akin habang kumakain ako ng ubas sa gilid. Mukha siyang litong-lito. 3 buwan. Nanginginig na nagsalita ang matandang manggagamot. Ang sabi po ng abang aliping ito noon. Nang suriin ko ang pulso ni Binibining Shen. Ang sabi ko ay kumain siya ng 8 kamote. Kaya hindi natunawan ang kanyang tiyan. At bumara ang kanyang enerhiya. Ang sabi po ng abang aliping ito ay hindi natunawan. Wala po akong sinabing taning sa buhay. Boom! Nalaglag ang ubas na hawak ko. Biglang tumahimik ang buong bulwagan parang sementeryo. Ang tingin ng lahat ay nakapako sa matandang manggagamot. At dahan-dahan, unti-unting lumipat sa akin. Anong hindi natunawan? Biglang bumukas ang pinto ng aking alaala. Noong araw na iyon, napakalakas ng hangin. Napakamaingay sa klinika. Habang hinahawakan ng matanda ang kanyang balbas, ang sabi niya, "Bini-bini, ito ay hindi natunawan." Pero ang nasa isip ko lang noon, ay yung 8 kamote na medyo matigas. Kaya hindi ako nakinig ng mabuti. Kaya pala hindi natunawan lang. Hindi malubhang sakit. Hindi na ako mamamatay. Pero bago pa man dumating ang kagalakan sa puso ko, naramdaman ko na ang isang matinding lamig na kayang magpalamig ng kaluluwa, na unti-unting lumalapit sa akin. Naninigas ang leeg ko habang lumingon ako. Nakatitig sa akin si Xiaobei. Ang balisong sa kamay niya ay bumagsak sa sahig, clink. Ang emosyon sa kanyang mga mata ay napakakulay. Pwedeng-pwede nang gawa ng nobela. Mula sa matinding pighati, hanggang sa gulat, hanggang sa hindi makapaniwala, at sa huli ay tumigil sa isang ngiting nakakapangilabot. Hindi. Natunawan. Mahina niyang inulit ang 2 salitang iyon. Ang boses niya ay napakalambing, parang lalamo ng tao. Naalala ko bigla ang mga sampal na ibinigay ko sa kanya. Naalala ko ang paggamit ko sa kanyang imperial na robe bilang basahan. Naalala ko ang pagturo ko sa ilong niya habang minumura siya. Naalala ko ang lahat ng kalokohang ginawa ko para kunwari ay protektahan siya. Diyos ko, kunin niyo na lang po ako ngayon din. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa anumang sakit. Napaurong ako at napaigsi ang leg. Nagpakita ng isang ngiting mas pangit pa sa iyak. Mahal na hari, kung sasabihin ko sa inyong isa lamang itong magandang pagkakamali, maniniwala ba kayo?
Dahan-dahang tumayo si Xiaobei, at hakbang-hakbang na lumapit sa akin. Kaya naman pala, hindi pa mamamatay ang aking mahal na konsorte. Dahil lang pala iyon sa sobrang pagkain ng kamote. Nagangalit ang mga ngipin. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila nanggagaling sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Mukhang nag-i-enjoy ka sa iyong laro, ah. Napatirik ang aking mga mata. Sinubukan kong magkunwaring himatayin. Malamig na nagdagdag ng salita si Xiaobei. Subukan mong himatayin at makikita mo. Agad akong napatayo ng tuwid. Hindi ko po pangangahasan, mahal na hari. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang loob ng palasyo. Rinig na rinig ko pati ang tibok ng sarili kong puso. Sa pagtingin ko sa mga mata ni Xiaobei na punong-puno ng galit at puyat, alam kong hindi ito matatapos ng ganito lang kadali. Pero ang hindi ko inaasahan, ikinulong niya muna ako sa malamig na palasyo. Ngunit hindi ako papayag na maghintay na lang ng kamatayan. Nang gabing iyon, nagplano ako ng isang bonggang pagtakas. Nagbibiro ba kayo? Hari ang kinalaban ko, no? Kapag nagpaiwan ako rito, diretso sa hukay ang bagsak ko. Siguradong gigil na si Xiaobei na balatan ako ng buhay ngayon. Nagsuot ako ng damit ng maliit na bating. Habang pasan ang aking mga konting ginto at pila. Sinamantala ko ang dilim at pumunta sa butas ng aso sa pader ng palasyo. Basta makalabas lang ako rito. Magiging kasing laya na ako ng isda sa dagat. At kasing laya ng ibon sa himpapawid. Huminga ako ng malalim. Gumapang ako sa lupa at nagsimulang lumabas sa butas. Maayos na nakalabas ang kalahati ng katawan ko. Habang palihim akong nagbubuni sa tuwa, isang pares ng itim na bota ang biglang sumulpot sa harap ko. Tumingala ako mula sa bota pataas. Tumambad ang mukha ni Xiaobei na tila ng uyam. Nakaupo siya sa ibabaw ng pader. May hawak na tasa ng tsaa. Relax na tila ba nagmamasid lang sa buwan. Mahal na konsorte, saan mo balak pumunta? Naipit ako sa butas ng aso. Hindi makaabante, hindi rin makaatras. Pilit akong gumiti ng alanganin. Sabi po kasi ng manggagamot, ang maglakad-lakad pagkatapos kumain ay pampahaba ng buhay hanggang 99. Kaya lumabas lang po ako para mag-ehersisyo. Para lumakas ang katawan. Yumuko si Xiaobei. Nag-squat siya sa harap ko. Inabot niya ang noo ko at pinitik ito. Dahil mabubuhay ka pa pala hanggang 99. E di yung 2 sampal na ginawa mo noon. At pati na rin yung mga huling habilin mo. Paano mo balak bayaran ang lahat ng iyon, mahal kong konsorte? Gusto ko nang maiyak pero walang lumalabas na luha. Mahal na hari, pwede po bang hulugan na lang? Hindi pwede. Bigla akong hinablot ni Xiaobei sa kwelyo. Para akong labanos na hinugot mula sa butas. At agad akong isinampay sa kanyang balikat. Gusto mong tumakas, ha? Ang buong mundo ay sakop ko. Saan mo sa tingin mo balak magtago? Mabilis siyang naglakad pabalik. Habang naglalakad, bigla niyang pinalo ng malakas ang balakang ko. Shen Xiaoyu, dahil magaling ka na, ngayon ay maaari na kitang alagaan at mahalin ng walang pag-aalinlangan. Sa sobrang kalog ko sa balikat niya, parang masusuka na ang sikmura ko. Pero nang marinig ko ang kanyang mga salita, biglang kumutitap ang puso ko. Hindi mo po ba ako paparusahan? Maingat at pabulong kong tanong. Kapag pinarusahan kita, sino na ang magpupunas ng pawis ko? Sino na ang magiging kalasag ko sa mga palaso? At sino na lang ang may lakas ng loob na sumampal sa akin? Kahit na malamig ang kanyang tinig, mahigpit ang yakap niya sa aking mga binti. Niloko mo ako. Kaya naman, pagbayaran mo ito sa pamamagitan ng pananatili sa tabi ko habang buhay. Kahit na naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Dito na nagsimula ang aming makulay at walang kahiyahiyang buhay. Isang buhay ng pagmamahalan at asaran. Palagi niya akong tinatakot sa kasalanan ng pagtataksil sa hari. Pinapabalat niya sa akin ang mga ubas niya. Pinagkukwento ng mga biro. At gusto pa niya ng kabayaran gamit ang katawan ko. Kahit mukha akong duwag sa labas. Sa totoo lang, hindi na ako natatakot sa kanya sa loob ko. Ang papel na tigre na ito, basta't hinahaplos mo lang ng tama, ay medyo masunurin naman pala. Ngunit ang magandang panahon ay hindi nagtatagal. Dumating na ang tunay na krisis. Ang mga natitirang kampo ng dating dinastya na nagtatago sa dilim, ay sinamantala ang pagkakataong isinama ako ni Xiaobei sa dambana ng langit, at naglunsad ng rebelyon. Pinaligiran ng mga rebelde ang altar, at ang pinuno nila ay ang sariling tiyuhin ni Xiaobei, ang matandang prinsipe na palaging nagkukunwaring may sakit. Xiaobei, nakahanda na ang kautusan ng iyong pagbaba sa trono. Basta't tatakan mo lang ito. Iiwanan kitang buo at hindi kakarampot ang katawan. Nakalapat ang espada ng matandang prinsipe sa aking leg. Habang tumatawa ng may kabaliwan, naging bihag na naman ako. Ito ba ang kapalit ng pagiging paboritong konsorte? Nakatayo si Xiaobei sa ibaba ng altar. Suot ang kanyang imperial na robe, na humahampas sa hangin. Hawak niya ang kanyang espada, at ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Pakawalan niyo siya, at ibibigay ko ang buhay ko sa inyo. Biglang sumakit ang puso ko. Dati hindi ako takot mamatay, dahil akala ko ay may taning na ang buhay ko. Pero ngayon, alam ko nang mabubuhay pa ako ng matagal.
kaya takot na akong mamatay. Pero mas takot akong mamatay si Xiaobei. Ang hangal na ito, handa ba talaga siyang para sa akin? Ay ipamigay na lang ang kanyang kaharian sa iba. Huwag mo akong intindihin. May agimat ako. Mali, may banal na kapangyarihan akong nagpoprotekta sa akin. Xiaobei, napakalaki mong hangal. Huwag kang makinig sa kanya. Hinigpitan ng matandang prinsipe ang hawak sa espada. At may lumabas na bahid ng dugo sa lig ko. Tumahimik ka. Sa gitna ng kritikal na sandaling ito, bigla kong naalala ang espesyal na teknik na lihim kong natutunan sa imperial na kusina. Bigla kong ibinuka ang aking bibig. At madiin kinagat ang pulso ng matandang prinsipe. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko sa kagat na iyon. Hanggang sa malansahan na ako sa dugo. Napasigaw sa sakit ang matandang prinsipe. At nabitawan niya ang espada. Mabilis kong pinulot ang espada. Kahit na sobrang bigat nito. Ngunit sa sandaling ito, lumabas ang nakamamanghang lakas ko. At iwinasiwas ito ng pabalagbag para harangan ang harap ni Xiaobei. Walang pwedeng humipo sa meal ticket ko. Natigilan ang mga rebelde. Marahil ay hindi pa sila nakakita ng ganito katapang na konsorte. Eksakto sa sandaling iyon. Biglang gumaralgal ang paligid sa sigaw ng mga sundalo. Lumabas ang mga sundalong itinago ni Xiaobei noon pa man. At pinaligiran ang mga rebelde. Ang lalaking ito, may plano na pala siya simulat sa pool. Sumugod si Xiaobei. At niyakap ako ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Pinaikot niya ang kanyang espada ng may sining. At turok na turok ang rebeldeng nagtangkang umatake sa akin. Ang babae ko. Ako lang ang may karapatang mang-api sa kanya. Bulong niya sa aking tainga. Maihalong ka ba sa kanyang tono at mayabang nangiti? Ano sa tingin mo? Magaling ba ang pag-arte ko sa eksenang ito? Sa sobrang inis ko, gusto ko siyang sapakin. Pero nang makita ko ang dugo ng iba sa kanyang katawan, hindi ko napigilang yakapin siya ng mas mahigpit. Napakapangit ng pag-arte mo. Sa susunod na gamitin mo uli ang sarili mo bilang pain, ay talagang magpapakasal na ako sa iba. Matapos mapayapa ang kaguluhan, tuluyan nang naging matatag ang trono ni Xiaobei. Mula sa pagiging isang hamak na tagasilbi, naging ganap na akong reyna. Sa araw ng maringal na seremonya, sa araw ng aking koronasyon, suot ko ang phoenix robe na tumitimbang ng ilang 10 kilo. Pakiramdam ko ay mababali na ang lig ko. Napakabigat naman nito, bulong ko habang nagrereklamo. Baka hindi na ako tumangkad sa bigat nito. Nakatayo si Xiaobei sa tabi ko, gamit ang kanyang malapad na manggas bilang takip. Ginamit niya ang isang kamay para alalayan ang bigat ng korona ko. Tiisin mo muna. Bibigyan kita ng ekstra na hita ng manok mamayang gabi. Nagpupugay ang lahat ng opisyal. Ang kanilang mga sigaw ay umaalinggaw sa paligid. Tiningnan ko ang mga mukha nilang puno ng paggalang at takot. Parang isang panaginip mula sa kabilang buhay. Sino ang mag-aakalang? Ilang buwan lang ang nakalilipas. Isa lamang akong babaeng mahilig makikain. Isang dalagang may malalang sakit na akala ay makikipagkita na kay kamatayan. Inilabas ni Xiaobei ang kanyang unang utos. Ipinatigil na ang lahat ng malulupit na parusa sa loob ng palasyo. Ang imperial na kusina ay dapat nakahanda ng 24 oras. Hindi dapat magutom ang reyna. Ang matandang manggagamot na nasa ibaba. Siya ang nagbigay sa akin ng maling diagnosis noon. Ngayon ay pinarangalan bilang pinakamagaling na doktor sa mundo. Sabi ng lahat, dahil daw sa kanyang mahiwagang kamay. Kaya gumaling ang malalang sakit ng reyna. At nagbunga ang isang pag-ibig na itinadhana ng langit. Ako lang ang nakakaalam. Ang matandang ito ay tinakot lang talaga ni Xiaobei. Kapag hindi siya nakisama sa pag-arte, bubunutin lahat ng kamote sa taniman niya. Matapos ang seremonya, nakalalim na ang gabi. Inalis ko na ang mabigat na korona. At humilata sa kama ng hari. Habang hinahaplos ang bilugan kong tiyan. Ngayon, totoong bilog na talaga ito. Kinumpirma ng manggagamot na ako ay nagdadalang tao. 3 buwan na. Xiaobei, kung noon ay totoo ngang 3 buwan na lang ang itatagal ko. Ano ang gagawin mo? Kasalukuyang nagbabalat ng hipon si Xiaobei para sa akin. Napatigil siya nang marinig ang tanong ko. Isinubo niya ang hipon sa bibig ko. Pinunasan ang kanyang mga kamay. Saka yumuko at hinalikan ang aking noo. Ang halik na iyon ay napakagaan. Ngunit puno ng katapatan. Kung ganoon, sasamahan kita sa kabaliwan sa loob ng 3 buwan. At pagkatapos ay sasama ako sa iyo kung saan ka man magpunta. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Nakita ko ang refleksyon ng aking sarili doon. Puno na puno. Wala nang puwang para sa iba pa. Loko-loko. Napakasarap ng pagkain dito. At napakagwapo mo pa. Gusto kong mabuhay hanggang 99. Para ubusin ang kayamanan mo sa pagkain. Natawa si Xiaobei. Isinandal niya ang kanyang mukha sa aking lid. CJ, magtatrabaho ng maigi ang haring ito para kumita ng pera. Para masiguradong hindi mo ako maubusan ng yaman. Napakaganda ng sinag ng buwan sa labas ng bintana. Nagkamali man ang manggagamot sa akin. Ngunit ito rin ang naging daan para sa kaligayahan ko. Ang pinakamabisang gamot sa mundong ito ay marahil ang pag-ibig na kayang maghilom ng lahat ng pait. Di ba?
Siyempre, kasama na rin ang braised pork, ang kristal na paa ng baboy, at ang steamed ribs. Napakasarap mabuhay.